Kung hindi mo ma-imagine ang buhay ng walang chocolate, swerte ka na lang na hindi ka ipinanganak bago mag-labing-anim na siglo. Noon kasi, chocolate existed lang sa Mesoamerica, at ibang-iba pa sa kilala natin ngayon. As far back as 1900 BCE, natutunan na ng mga tao doon kung paano i-prepare ang beans ng native cacao tree. Ayon sa mga earliest records, giniling nila ang beans at hinalo sa cornmeal at chili peppers para makagawa ng inumin. Pero hindi ito relaxing hot cocoa, kundi isang mapayat pero nakakagana na concoction na puno ng foam. At kung akala mo ngayon lang big deal ang chocolate, talo tayo ng mga Mesoamericans. Para sa kanila, cacao was a heavenly food, regalo raw ng feathered serpent god na kilala ng Maya bilang Kukulkan at ng Aztecs bilang Quetzalcoatl. Ginamit ng mga Aztecs ang cacao beans bilang pera. Iniinom ang chocolate sa royal feasts, ibinibigay sa soldiers bilang reward sa tagumpay sa digmaan at ginagamit pa sa mga ritual. Ang unang transatlantic chocolate encounter nangyari noong 1519 nang bumisita si Hernan Cortes sa korte ni Montezuma sa Tenochtitlan. Ayon sa record ng lieutenant ni Cortes, may 50 jugs ng chocolate drink na inihain at inilagay sa mga gintong tasa. Pagbalik ng mga colonists dala ang kakaibang beans, kumalat ang salacious accounts tungkol sa native customs, kaya nagkaroon ng reputation ng chocolate bilang aphrodisiac. Sa simula, dahil sa mapait na lasa, ginamit ito bilang gamot para sa upset stomach at iba pang sakit. Pero nang haluan na ito ng honey, sugar o vanilla, mabilis itong naging paborito sa Spanish court. Hindi nagtagal, halos lahat ng aristocratic homes may dedicated chocolate ware. Pero ang fashionable drink na ito, mahirap at matagal gawin on a large scale. Kaya gumamit sila ng plantations at imported slave labor sa Caribbean at sa mga isla sa Africa. Nagbago ang mundo ng chocolate noong 1828 nang maimbento ni Conrad van Houten ng Amsterdam ang cocoa press. Sa invention na ito, nahihiwalay ang natural fat ng cocoa o cocoa butter. Ang natira, cocoa powder, pwedeng gawing inumin o pagsamahin ulit sa cocoa butter para makagawa ng solid chocolate na kilala natin ngayon. Hindi nagtagal, dinagdagan naman ng Swiss chocolatier na si Daniel Peter ng powdered milk ang recipe. Kaya naimbento ang milk chocolate. Pagsapit ng 20th century, chocolate ay hindi na luxury ng mayayaman, kundi naging treat ng lahat. Dahil sa massive demand, mas dumami ang cocoa cultivation, na pwede lang tumubo malapit sa equator. Sa halip na African slaves ang ipadala sa South America, lumipat ang cocoa production mismo sa West Africa, kung saan ang Côte d'Ivoire ay nagbibigay ng halos 24 na bahagi ng cocoa ng buong mundo as of 2015. Pero kasabay ng paglago ng industriya, lumala rin ang human rights abuses. Maraming plantations sa West Africa na nagsusupply sa Western companies ang gumagamit pa rin ng slave at child labor, at tinatayang higit sa 2 milyon na bata ang apektado. Ito ay isang komplikadong problema na nagpapatuloy pa rin kahit may efforts na ang mga malalaking chocolate companies na makipag-partner sa African nations para bawasan ang child at indentured labor practices. Ngayon, parte ng ating modern culture ang chocolate. Dahil sa colonial history at power of advertising, dala pa rin ito ang aura ng sensual, decadent, at forbidden. Pero kung iisipin, sa likod ng makulay at matamis na imahe ng chocolate, nakatago ang isang madilim at mapait na kasaysayan. Kaya sa susunod na magbukas ka ng chocolate bar, tandaan mo hindi lahat ng tungkol sa chocolate ay sweet.